Dapat bang mag-resign na sa trabaho kapag may employer na? Pwede naman, kaso nga lang, ang mahirap dyan ay yung iba ay natatagalan. Halimbawa, nagka-EPI na kayo, na nagka-employer na kayo, nasilik na nga kayo. Kung kayo ay mag-resign sa trabaho agad, ay mahirap dahil hindi natin alam kung kailan dadating yung inyong CCBI or ang visa grant notice galing dito sa Korea. Kaya ang mas maganda niyan ay wag muna kayong magre-resign kapag kayo ay nagka-employer na. Dahil mahirap. Yung iba dyan ay inaabot ng 2 to 3 months o 4 months bago dumadating yung inyong CCBI. Kaya mas maganda wag muna kayong magre-resign habang wala pa kayong CCBI. At ang pinakamaganda talagang gawin kung gusto nyo nang mag-resign sa trabaho ay kapag dumating na ang inyong CCBI or yung visa grant notice galing sa amo nyo. Pero sabi naman ng iba ay mag-resign lang daw sa trabaho pag paalis na. Pero para sa akin ay parang hirap naman ng ganun dahil hindi man lang kayo nakapag-banding ng family ninyo, ng pamilya ninyo. Tapos aalis ka, saka ka lang mag-resign. Mahirap din dahil kailangan kasi niyan, bago kayo umalis, galing sa Pilipinas, papunta dito, magkaroon muna kayo ng banding ng pamilya ninyo. Dahil matagal-tagal talaga bago makapagbakasyon. Pero dito naman ay pwede naman magbakasyon sa loob ng isang taon, kahit mga 2 beses o 3 beses sa loob ng isang taon. Pero nakadepende naman yan sa usapan ninyo kung papayagan kayo ng amo nyo na magbakasyon kayo ng 2 beses o 3 beses. Pero itong kasama kong Pinoy dito, 2 beses siyang nagbabakasyon sa loob ng isang taon at wala namang problema dun sa amo namin. Kaso nga lang, mahirap din dahil ang mahal ng pamasahe, lalo na kapag holiday. Kaya ako talaga ay nagbabakasyon ako ay 1 beses lang sa loob ng isang taon. Kaya ang pinakamaganda talaga para sa akin, kung kayo man ay may balak ng mag-resign sa trabaho, ay kung kayo ay may CCBI na. Dahil pinakamatagal na yan ay mga 1 buwan bago kayo makaalis. At tama-tama lang yung 1 buwan, nakakapag-banding kayo ng pamilya ninyo. At hindi natin kasi alam kung pagdating nyo dito, papayagan agad kayong magbakasyon. Kalimitan kasi dyan ang nangyayari, pagdating dito, di ba, galing sa Pilipinas, atat na makapunta dito. Tapos pagdating naman dito, pag tinamaan ng homesick, ay nagbabalak na agad magbakasyon. Kaya ako nasabi na mas magandang mag-resign kapag may CCBI na ay dahil sa kapag may CCBI na kayo, ay dyan na kayo mag-uumpisa na mag-ayos ng mga requirements ninyo. Tulad ng kukuha ng NBI, kukuha ng PPSA, kukuha ng magpapamedical, tapos 2 klase pa ang medical. Kaya pag dumating na nga ang inyong CCBI, ang kasunod niyan ay iintayin ninyo ang TED, Tentative Entry Date. Ito ay manggagaling din sa boss ninyo dito sa South Korea, dun sa employer na nag-select sa inyo. At yung employer ninyo ang magdi-decide kung kailan kayo papupuntahin dito sa South Korea. Sila ang magbibigay ng tentative entry date. Kaya yun ang advice ko. Kapag nagkaroon na kayo ng CCBI, pwede na kayong mag-resign sa trabaho. Pero opinion ko lang yun na nasa sa inyo pa rin naman ang desisyon. Kung gusto ninyong, kung palis na kayo, halimbawa 3 araw na lang bago kayo umalis, saka kayo mag-resign, pwede naman. Yung sa akin kasi suggestion ko lang. Dahil nga yung iba ay nagsasabi na pwede daw mag-resign sa trabaho pag may TED na, kung paalis na, o kaya mga 1 linggo na lang bago umalis, pwede daw mag-resign. At ang advice nga ng iba ay baka daw mag-cancel yung employer kasi kalimitan kahit may CCBI na, ay kinakancel pa rin ng employer dahil kalimitan dyan ay nagkakaroon nga ng problema ang company kaya ikakancel nila yun. Nakakaawa naman dahil nakapag-process ka na, di ba? Nakakuha ka na ng requirements,
tapos ika-cancel lang. May mga nangyayaring ganyan pero konting-konti lang ang chance ng ganun na makancel. Pero kahit naman makancel, yung mga nakakancel ng employer, yung mga nakakancel, ay automatic naman yan pag nagkaroon ng massive selection, ay sila agad yung isinasalang sa selection. Kaya kalimitan sa mga ganyan, yung mga na-cancel, ay nagkaka-employer din naman agad.